Welcome to Donmar TV News Channel. Ang kagaya ni BP Leni, nang marinig niya si Senator Ping na nagsabing, ano yan, nag-extort ka? Para namang kriminal. O, sari din siya, sausaw din siya. Sus Maria Josep. Kaya tuloy yung nabasa ko kanina yung Daily Tribune. Binabanatan siya ng isang editorial ng Daily Tribune. Sabi na, ano ka ba BP Leni? Lahat sinausawan mo. Lahat na issue pinapasukan mo. Mga hindi mo naman pinag-aaralan. Naman. Sabi ko nga sa BP Leni, huwag ka makikinig dyan sa mga kung sino-sino kasi pinagpupulot mo kung saan mo nakita yung mga tagapayo mo . Gamitin mo na lang yung sarili mo. May sarili ka namang katutubong talino. Kasi, pag pumasok ka kasi sa isang bagay na hindi masyadong napag-aralan, pag ikaw ay hindi gumamit ng sentido común na tinatawag, talagang masisira ka talaga. Tandaan mo, BP Leni, si Presidente, paulit-ulit kong sinasabi sa inyong lahat, na ang panuntunan niya sa kanyang pamamahala ay yung nakalagay sa salihing batas na ang tungkulin mo bilang head of government ay bigyan mo ng pagsisilbi at ng proteksyon ang sambayanang Pilipino. Kaya hindi mo na siya kailangan. Kasi makikita mo naman yung lahat ng galaw niya . Hindi kagaya ng mga ibang presidenteng nakaraan. Hindi ba? Hindi ko na kailangan sabihin siya, halatang-halata naman. Yung mga teka-teka. Puro teka. Ayun. Ay, nako. Kaya, wag ko kayong mag-alala. Yang si Presidente, magaling yung yan sa balancing act. Pinakita niya na sa inyo kung paano siya maglaro sa geopolitics. O ito naman, sino naman to? Naku, ito isa pa ito naman si Federico Pascual. Ano ka ba? Ikaw, isa ka pa . Kung makapag-analyze ka, akala mo, ang galing mo, wala naman. Ampaw naman yung mga sinasabi mo. Biro mo, spineless daw. Wala daw buto yung mga pahayag ni Presidente. Kung baka daw hindi alam ni Presidente na binibenta niya yung kaluluwa ng bansa. Sus Maria Josep, ano ka ba? Ay, hindi ko malaman kung saan ang gagaling. Talagang, sa tingin ko talagang galit lang kasi kay Presidente. Ayaw nila si Presidente. Hindi nila matanggap na itong Presidente naging Presidente. At hanggang ngayon, kahit na anong batikos ninyo, kahit na anong mura ninyo, kahit na anong propaganda ninyo, ay talagang ang Pilipino, sambayanan, tinatanggap siya, minamahal siya, pinagkakatiwalaan siya. Biro mo 91% trust approval rating. Paano mo lalabanan yan? Kayo naman kagaling-galing nyo magsusulat, basta na lang kayo, you're dishing out irresponsible criticisms. Hindi nyo pinag-iisipan. Nako, ano ba kayo? Meanwhile, ito pong si Presidente Rodrigo Roa Duterte, nung Biyernes, inamin niya na talagang naglalakad siya sa tightrope. Alam niyo ba yung tightrope? Yung sa carnival. Hindi ba yung mga trapiso, yung mga lumilipad. Meron nung wire na inaapakan na nagbabalanse sila. O ganun daw siya ngayon. Kasi ayaw niya naman dong maprovoke yung China. Na kaibigan . Ang tinutukoy niya yung mga, di ba, nagpalabas sila ng isang batas doon na pwede na lang salakayin, paputukan yung mga dayuhan sa kanilang teritoryo na pumapasok. At sabi niya, mahirap talaga. Alam niyo, ayoko naman magtapang-tapangan, sabi niya. Baka tayo, pag gumawa tayo ng marahas naman na aksyon, ito'y baka kung saan pa pumunta, hindi natin maiwasan. Baka sumiklab dito yung ayaw natin na mangyari. At least, not at this time, sabi niya.
Sabi niya, talagang iniiwasan niya na magkaroon ng tensyon sa China. Hindi dahil sa kalaban natin. Kung hindi, sabi niya, ako naman hindi naman ako kaalyado ng kahit na sino o kahit na sinong bansa. Sapagkat yung China, sabi niya, at saka Amerika, talagang mga kaibigan natin yan. Kaibigan ako ng Amerika. Kaibigan ako ng China. I'm not against the Chinese, neither the Americans. Ewan ko, hindi ako pro-American. Sabi niya, I'm just a Filipino government working for the interests of my country. Kaya huwag kayo ma-surprise. Sabi niya, I'm not allied with anybody. I'm allied, inaalay ko ang buhay ko, pati ang alay ko lang talaga ang Pilipinas. Nobody else. Yan ang tandaan ninyo, sabi niya. O siyempre, yung ating kontrabida, BP Lenny, talaga nagiging kontrabida ka na. Lahat yata sinausawan mo na naman na issue. Ikaw naman, hindi ko naman maintindihan sa'yo. Paano naman ako pipigil na hindi kita pansinin? Lahat naman yata pinasukan mo na. O, anong sabi mo na naman? Binanatan mo si Presidente Duterte. Sabi mo, yung remark ni Presidente na he cannot afford to be brave in the mouth against China is shameful to the Filipino people. Yung sinasabi ni Presidente, BP Lenny nagsasalita, na hindi siya magiging matapang sa kanyang bibig. Kasi, hindi ba, matapang si Presidente sa mga pagsasalita niya. Ngayon daw, hindi daw siya matapang sa China. Ito yung nakakahiya sa sambayan ng Pilipino. Kasi daw ang numero unong obligasyon, labanan ang karapatan ng bansa. Unang-una, BP Lenny, sino ba nagsabi siya yung hindi natin pinaglalaban ang karapatan ng ating bansa? Kung ang tinutukoy mo, yung mga pinagagagawa ng China dyan sa karagatan, sa South China Sea, hindi ba nakikita mo? Paulit-ulit na itong si Teddy Boy Locsin, wala nang ginawa kundi magprotesta. Pati nga yung ginawa nilang batas. Initially, ayaw magprotesta sana. Pero nung makita ba, hindi. Parang verbal threat to war. Ayaw natin to. So, nagprotesta na naman tayo. Pati yung si Secretary Delphine Lorenzana, binabanatan mo. Sabi mo sa iyong programa sa radyo na kailangan bigyan natin ng papahalaga yung kalayaan at kasarinlan. At mukha daw itong mga leader ng bansa takot sa Beijing. Sus, Mario, ano ba yan? Saan mo naman pinagkukukuha yan? Alam mo kasi, BP Lenny, iba ang labanan sa internasyonal. Yun ang tinatawag na geopolitiks. Hindi ka naman kasi na-expose doon. Walang mawalang galang na sa'yo. Ang karanasan mo lang doon lang sa atin, sa Naga. Ikaw ordinaryong empleyadong abogado lang naman sa isang departamento doon. Kaya hindi mo alam ito. Itong presidente, nag-aaral to. Pinag-aaralan niya, mga kilos nito, calculated lahat. Kaya kita mo, pag ito nagsalita, dumadagundong, may reaction kagad. Di ba? Sabi niya, hindi isang excuse yung matakot ka para hindi mo pangalagaan o bigyan proteksyon ang karapatan ng mga Pilipino. Mali nga premise mo in the first place. In the first place, hindi natatakot si Presidente Duterte. Balancing tightrope nga. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng tightrope? Jesus Maria, BP Lenny naman. Ano ba yan? Sabi niya, we're not like that. It is sad to read that we're not going to act. Nag-act na nga tayo Anong action natin? Hindi ba nagprotesta nga si Teddy Boy Locsin? Ano pang ginawa? Hindi ba sabi ni Secretary Delphine Lorenzana, punta kayo doon, mga mangingisda, kaming bahala, poproteksyon na namin kayo. Ano ba tawag mo doon? Kaya sabi ni Delphine Lorenzana, ang ating Secretary of National Defense, hindi totoo yung sinasabi mo. Lalong-lalo na yung sinasabi ni Risa Ontiveros na senador na kailangan daw seryosohin
ang batas. Yung pong batas na pwede nilang paputukan yung mga kalaban nila. Lalong-lalo na daw yung mga mangingisda. Kaya sabi ni Secretary Lorenzana, excuse me, with all due respect to the lady senator, I did not downplay China's new Coast Guard law. On the contrary, I even encourage our fishermen to continue fishing within our EEZ. O, hindi ba? Hinikayat ko nga na, tuloy nyo, punta kayo doon, huwag kayo matakot. Sapagkat pagtatanggol namin kayo, bigyan namin kayo ng proteksyon. Sabi ni Secretary Lorenzana, ipagpapatuloy ng sandatang lakas ang kahandaan sa pagtatanggol sa ating bansa. Habang totoo na kalaban natin yung mga ibang claimants dyan sa West Philippine Sea, sabi ni Secretary, ako naniniwala pa rin sa mapayapang diplomasya na pag-usapan natin sa lamesa ang mga suliranin na bumabagabag sa bawat claimants. Kaya sabi ni Secretary Lorenzana, the Philippines will consult with its allies kung paano i-handle ang situation dito sa bagong batas ng China. Habang ang Estados Unidos at sa iba pang mga claimants like us, patuloy na binabantayan natin yung pinag-aawayang karagatan. At sa parte naman ng BFA, yung Visiting Force Agreement, di ba, gusto ni Presidente, terminate na ito. At syempre, ayaw naman ng Amerika. Sabi ni Presidente, sige, kung gusto niyong ituloy natin yung Visiting Forces Agreement, ay magbayad kayo. Nako, dali naman kagad itong si Senador Lacson. Hindi naman daw tayo extortionist, hindi naman daw tayo humihingi. Pero mukha namang umatas na doon si Senador Lacson sa sinabi niya. Minsan kasi padalos-dalos din kagad, react din kagad eh. Hindi, actually, ang sinasabi ni Presidente Duterte, sabi niya, ang problema kasi, tayo kaibigan ng Amerikano. Pag yan ay kausap mo, kaya sinasabi niya, kausap ko si Presidente Trump. Marami kaming pinag-usapan doon na maraming ibibigay na ganito, ganyan tulong. Wala, hanggang ngayon wala. Ganun din, sa mga nakaraang presidente, puro lang pangako, maganda lang sila sa salita, kulang sa gawa. Kaya sabi niya, hindi naman po pwede, palagi na lang tayong on the receiving end. O gusto niyo kaming gamitin, dahil alam niyo po, geographically kasi, kailangan talaga nila ang Pilipinas. Kaya gusto nila rito, palaging merong military dito. Dito sila kakaroon ng mga war exercises, di ba? Sabi ni Presidente, hindi. Kailangan, bayad kayo. Dahil sabi niya, it is a shared responsibility. Pero yung responsibilidad nyo, hindi naman po pwedeng libre. Dahil, pag nagkaroon ng gulo, nagkaputo ka, nagkaroon ng digmaan, lahat naman tayo, masasalanta. At lahat ng mga masisira, gagastusan natin. Ibig sabihin, magbabayad. Dapat ikaw din, ganun. Hindi po ba? Kaya, sabi niya, for the reason of exigency of the moment, requires their presence here, okay na lang ako dyan. But, in the past, we ordered so much from them, so much were not delivered at all. Yun nga sinasabi niya, ang daming, purong pangako. Napapako naman. Sabi naman ni Ping Lacson, yun nga, umatras na siya doon kasi initially, sinasabi niya, binanatan niya si Presidente. Pero yung subsequent message niya, tinanggal niya sa tweet niya, na diplomatic approach pa rin. Hindi, Senador Ping, talaga namang ever since, ganun talaga. Sabi niya, hindi, dapat masyadong ginagamitan ng strong words. Diyan ka mali. Alam mo, Senador Ping, yan si Presidente, tactician yan. Nakita mo yung sa Balanggiga Bells? Hindi ba? Ang daming nagsabi doon, dapat hindi ka nagsalita niya sa harapan pa ng ambassador ng Amerikano. Cursing. At talagang pinakita mong galit ka. Hindi ba? After a few months, binalik sa atin.
Ganun talaga ang presidente. Mahusay nga eh. Magiging presidente ba yan kung mahina? Hindi pa nga nakatanggap ng talo yun sa eleksyon eh. Ano ba kayo? Kaya pagkatiwalaan nyo ang kagalingan ng utak nitong presidente ito. Hindi ito na para bagang nagdudunong-dunungan, hindi siya ganon. Madunong talaga siya. Nag-aaral eh. Hindi kagaya itong mga kontra ng kontra. Akala mo, ang gagaling.